We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Nararanasan sa ilang lugar sa Batangas ang makulimlim hanggang sa maulang panahon ngayong araw November 13. Binahari ng ilang kalsada sa Batangas City bunsod ng pag-ulan. Narito ang report ni Paul Hernandez. Ambon hanggang sa mahinang pag-ulan ang naranasan sa Batangas City kaninang umaga na nagpabasa sa ilang kalsada. Kalmado naman ang dagat at walang malalaking alon pero mangilan-ngilan ang mga mangingisdang pumapalaot. Walang gale warning na nakataas sa lalawigan ng Batangas. Pwede po tayo wala naman po tayong gale warning as of this moment. Yung or ng Batangas. Magtatanghali na pero bahagyang nababanaag ang sikat ng araw dahil sa kapal ng ulap na bumabalot sa himpapawid. May ilang kalsada na may tubig baha. Nag-aalala ang ilang residente at motorista na pasukin na naman ang baha ang bahay nila kapag nagtuloy-tuloy ang ulan. Pagka mga mabababang sasakyan, hindi na makadaan. Tapos yung mga tricycle, pasok na yung loob ng sidecar. Ang aming mga bearing, mabilis masira. Gawa po ng daang yan. Laging baha. Pagka po umulan kahit may nabaha. Ayon sa State Weather Bureau na pag-asa, localized thunderstorms ang nararanasan ngayong araw. Umiiral pa rin ang shear line o yung salubungan ng hanging amihan at easterly sa southern Luzon. Dire-diretso siya kasi sa ngayon shear line and then medyo lumalakas po yung ating amihan. So patuloy po tayong mag-update at mag-abang sa ipapalabas pong ulat ng pag-asa. Ang katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan, posible raw maranasan hanggang sa mga susunod pang mga araw. Namataan naman sa silangan ng southeastern Mindanao isang bagyo sa labas ng PAR. Sakaling makapasok, papangalanan ng bagyo na Kabayan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Patay ang 25 anyos na lalaki matapos madulas at mahulog sa ilog sa Lipas City. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Hanggang dyan na lang talaga ang kanyang buhay. Pero sabi ko sa Eric, hindi ko kayang tanggapin. Masakit sa akin. Dahil magkabagong taon, hindi tayo buo. Halos wala na raw mailuha ang 49 anyos na inang si Emeline sa sinapit ng kanyang 25 anyos na anak na si Erickson Famudolan matapos mahulog sa ilog na sakop ng barangay sa Lipas City kahapon ng hapon. Galing daw sa trabaho ang anak nang mangyari ang aksidente. Nagulat na lamang daw siya nang ipagbigay alam ng mga kapitbahay ang nangyari dito. Sabi ko, Eric, huwag ka naman mag-inom at magkabagong taon. Sabi mo, hindi mama, bago yung nalaman namin nagkaganyan. Hindi kami nagkulang magpaalala sa kanya. Sabi ko, Eric, huwag kang mag-inom at magpapasko. Pero hindi namin nakala na mag-iinom pala siya ng kanyang kasamahan. Posible umanong nadulas ang biktima habang tumatawid sa kawayang tulay kaya nahulog sa tinatayang nasa 10 talampakang lalim nito bago tuluyang dumiretso sa ilog. Ayon sa rumesponding otoridad, tinatayang nasa 12 talampakang lalim ng ilog ang kanilang sinisid para makuha sa ilalim ang biktima. Madulas po talaga ma'am yung area kasi more on malumot, tapos ay matigas na pagkalupa. And then maulan din po yung time na yun ma'am nung hapon. So possible po is
tumawid doon is nadulas po sila. Pasado alas 3 pa raw ng hapon kahapon nang mangyari ang insidente pero pasado alas 5 na ng hapon ito na itawag sa mga rescuer. Sinubukan pa raw kasing hanapin ng ilang mga residente ang biktima pero bigo nila itong makita dahil na rin sa lakas ng ulan. Sa ngayon nakaburol na sa isang chapel sa Barangay Sabang ang mga labi ng biktima. Abiso naman ng mga otoridad sa mga residente. Mag-iingat po. Kung pwede pong iwasan na doon dumaan, ay iwasan po lalo na pag maulan. Pagka yung gantong malakas ng ulan, huwag na po nating magtangkang tumawid para po hindi po meron ng ganong disgrasya. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Patayang 52 anyos na lalaki matapos pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa Cuenca, Batangas. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Dead on the spot ang 52 anyos na si Randy Cunanan, residente ng Barangay Dita, Cuenca, Batangas matapos pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang suspect pasado alas 9 kagabi sa bahagi ng Barangay San Felipe ng kaparehong barangay. Sa investigasyon ng pulisya nakatambay ang biktima sa labas ng sabungan nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril ang ilang mga residente. Matapos nito, may lumabas umano na 2 sasakyan mula sa isang eskinita sa lugar na posible raw sasakyan ng mga suspect. Wala naman pong laban ng sabong nung gabing yun at saka hanggang alas 3 lang po yung sabong doon. Doon siya nakita. According to the witness, may nakita siyang 2 sasakyan. Yun nga po yung aming binabacktracking nung may pumutok na sunod-sunod lumabas doon sa pinangyarihan. Ayon sa pulisya, 11 tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng biktima na agad nitong ikinasawi. Na-recover ng pulisya sa crime scene ang 5 baso ng kalibre 45 na baril at 6 na baso ng caliber 40. Patuloy pang nagsasagawa ng backtracking ang pulisya sa mga posibleng CCTV footage na nakahagip sa pinuntahan ng 2 sasakyang itinuturo ng saksi at ang motibo sa pamamaril. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa pamilya ng biktima para sa kanilang pahayag. Konting ingat lang po sa mga residente natin dito sa Cuenca at kung may mga po kayong mga threats ay agad po kayong mag-report sa amin dito sa police station para ma-assess po natin at mabigyan po ng security at marubingan at mapatrolan kung saan sila nakatira. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Kakaunti pa ang mga kumandidato sa BSKE 2023 na nakapagsumite na ng Statements of Contributions and Expenditures o SOSE ayon sa COMELEC Batangas City. Ipinaalala naman ng ahensya na hanggang November 29 na lang ang huling araw ng pagsusumite ng SOSE. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, kaya nga nang hihikayat itong COMELEC Batangas City na mag-file na sila ng kani-kanilang mga SOSE. Ito nang para sa ganoon ay ma-check o ma-review pa raw yan ng mga tauhan ng komisyon. Galing Barangay San Antonio sa Isla Verde, Batangas City ang tumakbong kagawad na si Reynaldo. Pakay niya sa COMELEC office mag-file ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Para malaman natin at maging patas tayo kung ano man yung ating mga nagastos na ma-detail natin kung magkano lahat. 2 linggo matapos ang barangay SK elections, bilang na bilang ang mga kandidatong naghahain nito sa COMELEC Batangas City. Mahigit 3,000 ang inaasahang SOSE na ipipila sa kanilang opisina. Pero hanggang noong Biyernes, lagpas 50 pa lang ang natatanggap nila. Pagdating po ng mga last 2-3 days, kayo pipila sa labas. Pag umuulan, wala po tayong sisihan. So please, I encourage mga nagkandidato sa Batangas City. Dapat daw samantalahin ang maigsing pila sa tanggapan para ma-review pa ito ng mga tauhan. Lalo't kung hindi kulang-kulang ay may mga maling detalye raw na na-encode ang mga tumakbo. And yung mga attachment, although meron kaming front pager, which is parang checklist. If you dadagsaya ng 2-3 days, baka hindi na ma-check po yan. Napay lang kayo ng overspending or anything, kasalanan nyo na po. Mariin ang paalala ng komisyon, walang extension sa deadline nito sa November 29. Panalo ka man o talo, obligadong magpila nito sa COMELEC. Dahil kung papalya, may kaukulang reklamong naghihintay sa mga kumandidato. IV, pasensyahan na lamang daw kung aabutan sila ng deadline. Lunes hanggang Biyernes, tumatanggap ng SOSE yung COMELEC office. At yan ang pinahuling balita mula rito sa Batangas City. IV. Maraming salamat, Paul Hernandez.
Inaasahan ang big-time rollback sa mga presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo na ipatutupad ng mga kumpanya ng langis. Tinatayang aabot sa 3 piso ang tapyas sa kada litro ng diesel. Mahigit 2 pesos din ang bawas sa kada litro ng kerosene at 70 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ang pagbagsak ng demand sa Estados Unidos, gayon din ang mahinang pag-export mula sa China ang mga kadahilanan ng rollback. Ito na ang ikatlong sunod na linggo na may pagbaba ng presyo ng diesel at kerosene at pangalawa naman para sa gasolina. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, TV Transmitter Technician, Electromechanical Engineer, Satellite Systems Engineer, Junior Media Asset Management System Support Engineer at iba pa na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Natagpuan ng bangkay ng isang lalaki at babae sa isang bakanteng lote sa Alaminos, Laguna. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Nakasilid sa sako at nakatali ang mga kamay. Sa ganyang itsura, natagpuan ng isang residente ang bangkay ng babae at lalaki sa isang bakanteng lote sa Barangay San Miguel, Alaminos, Laguna nitong weekend. Nakamaong na shorts at blue na pang itaas ang lalaki habang nakapulang jacket naman ang babae. Sa pagsusuri, may parehong tama ng bala ng barilang ulo ng mga biktima. Pwede pong salvage, pwedeng kasi ganun sa brutal yung ginawa nila hog-tied tapos sinako. Yun. Tingin ng mga otoridad, ginawa sa ibang lugar ang pagpatay sakalang itinapon ang mga labi sa Alaminos, Laguna. Pinabulaanan ng Alaminos Municipal Police Station ang mga napapaulat na mga Chinese national ang 2 bangkay. Sa follow-up investigation, natukoy rin ang pagkakakilala ng mga ito dahil sa tattoo sa katawan. Kinilala ang lalaking si Edwin Sagala at babae na si Annabel Amplayo na parehong taga Lucena City. Parehong may previous na kaso ng illegal drugs based on sa revelation ng kapatid nitong lalaki. Nakulong na dismiss yung kaso 5 years ago. Nakatakdang dalhin ng mga kaanak ang 2 bangkay pa Lucena matapos ang autopsy sa mga ito. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng mga natagpuang bangkay. Nagpapatuloy ang investigasyon sa krimen. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Patay ang 31 anyos na empleyado ng isang chicken meat processing company sa Barangay Lagalag, Chaong, Quezon. Sa ulat ng Chaong Municipal Police Station, may inaayos sa cooker machine ang biktima nang bigla umano itong sumabog. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng empleyado dahil sa lakas ng impact ng pagsabog. Naisugod pa siya sa pagamutan ng mga kaanak pero idineklarang dead on arrival. Nagpapatuloy pang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pulisya at pamunuan ng pinagtatrabahuhan ng biktima. Dead on arrival sa ospital ang isang motorista sa Jose Panganiban, Camarines Norte matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa kasalubong na truck sa bahagi ng Purok 1, Barangay Santa Rosa Sur. Sa inisyal na investigasyon galing sa direksyon ng Barangay Kapakuan sa bayan ng Paracale ang biktima ng mangyari ang insidente. Inabot din ang halos 24 oras bago natukoy ang pagkakakilanlan ng biktima bago maipagbigay alam sa kanyang pamilya. Lumalabas ding sa ibang tao na kapangalan ang motorsiklong ginamit nito at inaalam pa kung isa itong kaso ng carnapping. Samantala, sa kaparehong petsa, isang nakaparadang pickup truck sa gilid ng Maharlika Highway ang sinalpok ng isa ring kotse sa bayan ng Labo. Wasak ang unahang bahagi ng sasakyan na indikasyon ng malakas na impact. Kasalukuyan pang pinaghahanap ang sasakyang nakabangga sa pickup truck na agad umanong tumakas. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Isinailalim sa state of calamity ang Pola Oriental Mindoro dahil sa mga kaso ng African swine fever. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez.
Sunod ng oil spill crisis na tumama sa Pola Oriental, Mindoro, panibagong dagok ang kinakaharap ngayon ng bayan dahil naman sa pagpasok ng African Swine Fever o ASF doon. Nangamamatay na raw ang mga alagang baboy ng ilang backyard hog raisers kaya't idineklara na ang state of calamity. Nasa 5 hanggang 6,000 ang bilang ng mga inaalagaang baboy sa bayan. The whole town na kasi paglabas at pagpasok ng baboy ay bawal na. So the whole Pola hindi makakalabas, hindi rin makakapasok, hindi makakanegosyo. Ibig sabihin, kawawa yung mga nag-aalaga ng baboy kung hindi naman natin sila isasama. Pinaka-apektado ng ASF ang 4 na lowland barangay na Biga, Pula, Campamento at Malibago. Nitong linggo lang daw naiulat ang unang kaso ng ASF sa kanila. Isinasagawa na ang kaling o pagpatay sa mga apektado ng sakit. Nag-start na may namatay sa Malibago eh. Tapos hanggang nalaman nila, ibang barangay pala namamatayan na rin. Hindi rin sila nagpapakain ng kaning baboy. Biglang yung sa kanila namamatay na lang din yung baboy nila, tumutumba na lang. Nagulantang ang LGU sa bilis ng pagkalat ng virus, kaya't umaapela sila sa national government na matulungan ang mga magbababoy sa kanilang bayan. Pilay na rin umano ang supply ng meat product sa bayan. Bawal kaming magpakatay. Kung meron na hindi affected yung barangay, kailangan i-test muna namin yung dugo. Tinitest muna namin. Hinihintay pa ng LGU yung official report ng kabuang bilang ng mga namatay na baboy dahil sa ASF. Nasa 8 bayan sa Oriental Mindoro ang nasa ilalim ng state of calamity dahil sa ASF. Kabilang na rito ang mga bayan ng Rojas kung saan naitala ang unang kaso ng ASF. Bansud, Mansalay, Bulalakaw, Pinamalayan, Bungabong, Nauhan at Pola. Pinaigting na rin ang checkpoint sa lahat ng mga bayan sa lalawigan. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nararanasan ang panakanakang pag-ulan sa Lipas City. Nangangamba naman ang ilang residente sa posibleng pagbaha kung magtutuloy-tuloy ang pag-ulan. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Pasado 9:00 ng umaga kanina nang bumuhos ang ulan sa Lipas City, kaya ang ilang mga sasakyan sa kahabaan ng Barangay Marawoy, marahan lamang ang patakbo dahil sa madulas na kalsada. Ayon sa Pag-asa, epekto ng shear line ang nararanasang panakanakang pag-uulan. Yung mga paulan po natin ay mga isolated lamang. Based po sa forecast po natin, light rain showers at mga thunderstorms lamang po. Tuloy-tuloy pa rin po and inaasahan natin na maapektuhan tayo po ng northeast monsoon. Bahagya namang umaliwalas ang panahon pagsapit ng tanghali, pero ang ilang mga residente sa Barangay Tambon nangangamba pa rin sa posibleng pagbaha sa lugar gaya ng naranasan daw nila noong nakaraan na mahina ngunit walang tigil na pag-ulan. Wala naman daw silang magagawa at kailangan pa rin daw kumayod hanggat kaya pa. Sisira ho mga preno, mga makina, napapasukan ho ng tubig ang tambutso. Nabiyahe ho, paambon pala ho. Para ho sa pamilya. Nangangamba rin daw ang 27 anyos na si Rona sa posibleng pagbaha. Isa kasi ang kanilang lugar sa Barangay Tambon ay tinuturing catch basin sa lungsod tuwing nakararanas ng pag-ulan. Traffic po, tapos baka hindi po ako makapasok. Yung pagbaha na naman, tsaka din po kasi sa part dyan sa amin sa may release, talagang bumabaha din po talaga. Sabi ng Lipas CDRRMO, 24 oras silang nakamonitor sa mga CCTV footage sa lungsod upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Tayo naman bago pa man nag-aapinso rin tayo. Lalo at may mga sama ng panahon. Talagang nandun na dun sa waterways para at least makapag-anda sila kung sakali man na dumating ang matinding pag-ulan. Tiniyak naman nilang minamadali na nila ang pagpapagawa ng mga drainage system na solusyon umano sa nararanasang pagbaha sa lungsod. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Martes, November 14, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng Cuenca, Batangas, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Samantala, sa bayan naman ng Santa Teresita at San Luis, Batangas, mawawala ng supply ng kuryente simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng installation ng 37.5 kVA transformer at extension ng primary line, kaalinsabay ng clearing ng mga linya. Tinalo ng Binil Blazers ang San Sebastian Golden Stag sa score na 78-68. Samantala, wagi ang Perpetual Altas kontra LPU Pirates sa score na 81-80 dahil sa buzzer beater triple ni Denver Omega. Narito ang report.
Wagi ang Benil Blazers sa naging tapatan nila kahapon kontra San Sebastian Golden Stags sa NCAA Season 99 Men's Basketball. Nakuha ng Blazers ang pagkapanalo sa score na 78-68. Simula pa lang ng laro, nakalamang na agad ang Benil Blazers pero hindi naman ito hinayaan ng San Sebastian at napaliit ang kalamangan hanggang sa magkaroon na lang ng 4 na puntos na lamang ang Blazers sa pagtatapos ng third quarter. Para naman sa uling quarter ng laro, mas naging maganda ang bitaw ng bola ng Benil Blazers at tuluyang nakuha ang pagkapanalo. Dahil dito, nakuha na ng Blazers ang ikatlong pwesto sa team standing. Wagi ang Perpetual Alta sa mahigpit na tapatan kontra LPU Pirates sa score na 81-80. Maganda ang ipinakitang palitan ng puntos ng dalawang koponan umpisa pa lamang ng laro. Nagsimula namang makuha ng LPU Pirates ang malaking kalamangan bago magtapos ang first half. Patuloy na hawak ng LPU Pirates ang kalamangan hanggang sa huling quarter pero patuloy rin naman ang paghabol at pagpapaliit ng Perpetual Altas dito. Buzzer beater triple ni Denver Omega ang nagpaingay at bumuhay sa koponan matapos nilang maagaw ang kalamangan at ang pagkapanalo laban sa LPU Pirates. At Mapua Cardinals nananatiling nasa itaas matapos manalo sa harapan kontra San Beda Red Lions sa score na 71-69. Nagpamalas agad na magandang bitaw ng bola ang Cardinals sa unang quarter dahilan para magkaroon agad sila ng kalamangan sa kabilang koponan. Nakabawi at nakahabol naman ang Red Lions sa pagpasok ng second half. Naging dikit naman ang huling quarter ng laro at nagkaroon ng palitan ng puntos pero naisakamay pa rin ng Cardinals ang pagkapanalo. Samantala, abangan ang tapatan ng Arellano Chiefs kontra Letran Knights na susundan ang bakbakan ng JRU Heavy Bombers laban sa EAC Generals. Tutukan yan bukas sa GTV November 14, 1:30 ng hapon. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, maging bahagi ng nangungunang TV and radio network sa bansa. Naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod: News Production Specialist, News Program Specialist, Junior Desk Editor, News Assistant Video Journalist, DNG Specialist, Moving Image Editor, Video Graphics Artist, Senior Editor, Social Media Specialist, Content Producer at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang isang rider ng motorsiklo matapos sumalpok sa kasalubong na van sa Balayan, Batangas. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Nakadapa at duguan sa gilid ng kanyang motorsiklo ang 41 anyos na lalaking rider na napag-alamang residente ng Barangay Matabungkay, Lian, Batangas nang marespondihan ng mga otoridad pasado 1:00 ng madaling araw kahapon. Sa investigasyon, patungo sana sa Barangay Matabungkay ang rider nang sumalpok ito sa kasalubong na van na papunta naman sa Barangay Sambat, Balayan, Batangas. Tingin ng pulisya, posibleng mabilis ang patakbo ng rider nang mangyari ang aksidente. Sumabit po yung vehicle to doon po sa van. Iiwasan po siguro yung mga lubak-lubak. Ganun po. May possibility rin po na medyo inaantok yung driver po, ma'am. Kasi madaling araw na rin po eh. Wala ng buhay nang madatnan ng mga otoridad ang biktima kaya agad na tinawagan ang punerarya para makuha ang labi nito. Ang driver ng van pansamantalang nakapiit sa himpilan ng pulisya sa Balayan at nakatakda raw ang pag-uusap ng pamilya ng rider at ng driver ng van para sa mga gastusing kakailanganin sa pagpapalibing sa biktima. Abiso ng pulisya sa mga motorista, mag-ingat po tayo sa pagdadrive po natin. Maging defensive driver po tayo. Huwag po tayong basta-basta pong sisingit o mag-overtake ng alanganin. At pagkagabi po, ay siguraduhin po natin may ilaw mga ating mga sakyan. Pagka may ilaw po tayo, ay kita po natin yung mga paparating at kung mayroon pa dapat iwasan, ay nakikita po natin. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga kaanak ng biktima at ang driver ng van. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.
Bumaba na ang pagbuga ng sulfur dioxide ng Bulkang Taal sa mahigit 6,000 tons. Naitala naman ng PHIVOLCS ang 45 volcanic tremor sa bulkan sa nakalipas na 24 oras. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Mas mababa na ang sulfur dioxide emission ng Bulkang Taal sa mahigit 6,170 na tonelada sa nakalipas na magdamag. Ang plume o pagsingaw niyan may taas na 900 meters sa direksyon ng Timog Kanluran. Nito lamang nakaraang araw na itala ang pinakamataas na degasing nito sa halos 11,500 na tonelada. Ngayong umaga, kalmado ang lawa. Banayad lang na humahampas ang alon nito sa baybayin. Nairehistro rin ang volcanic tremors na pumalo sa 45 na tumagal ang 2 hanggang 4 na minuto. Ayon sa PHIVOLCS, hindi ito malakas na paggalaw sa ilalim ng bulkan. Continuous vibration caused by the magma and volcanic gases. For now, wala pa naman. Mahina lang naman ito sa weak earthquake. Pero pinag-iingat pa rin ng publiko dahil may steaming activity pa rin sa bunganga ng bulkan. At ang maiinit na volcanic fluids nito ang dahilan kaya nakakapaglabas ng sulfur dioxide. Wala namang naitalang volcanic smog o VOG. Ang VOG ang nagdudulot ng pangangati ng lalamunan at balat. Gayon din ang iritasyon sa mata kapag na-expose rito. Yung severity po will depend on the gas concentration and duration of exposure. Mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa permanent danger zone. Nasa ilalim pa rin ang alert level 1 ng babala ng PHIVOLCS sa Taal. Ipinapayo ng mga otoridad na maging alisto sa lahat ng pagkakataon. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Ganap ng isang bagyo ang low pressure area sa labas ng PAR at inaasahang papasok sa bansa sa Miyerkules o Huwebes. Patuloy namang nakaapekto ang shear line at amihan sa ilang bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Narito ang report. Naging bagyo na ang low pressure area na minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan 1,540 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at bugsong aabot sa 55 kilometers per hour. Pasilangan ang pagkilos nito sa bilis na 20 kilometers per hour. Sabi ng Pag-asa, posibleng pumasok yan sa PAR sa Miyerkules o Huwebes at tatawagin sa local name na Kabayan. Posibleng tumbukin nito ang silangang bahagi ng Visayas pero patuloy nating tututukan ang mga pagbabago sa mga susunod na araw. Wala pang epekto sa bansa ang naturang bagyo pero patuloy ang pag-iral ng shear line at hanging amihan. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa na malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Mindoro provinces. Posible rin ang pag-ulan sa Palawan, Quezon at Marinduque. Pinag-iingat din ang iba pang bahagi ng bansa dahil may tsansa rin ng ulan sa iba pang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Nakatanggap ng sorpresa si Claudine Barreto mula sa mga anak sa unang araw ng taping ng Lovers, Liars. Samantala, ibinahagi ni Sparkle artist Lexie Gonzalez ang experience sa NCAA bilang halftime performer hanggang maging courtside reporter. Narito ang report ni Hazel Alviar. Sa kanyang pagbabalik telebisyon, bibida sa drama series sa Lovers, Liars ang tinaguriang Philippines Optimum star Claudine Barreto. Nagsimula na ang kanilang taping noong Lunes at kasabay nito ay nakatanggap siya ng sorpresa mula sa kanyang mga anak na bumisita sa set at binigyan siya ng mga bulaklak. Pinasalamatan naman ni Claudine ang mga ito. Ibinahagi naman ni Sparkle star Lexie Gonzalez ang kanyang NCAA journey. Nag-throwback ito ng shy halftime performer pa lamang kung saan dito umano nagsimula ang lahat bago siya maging isang full-time courtside reporter. Kita rin sa mga ibinahagi niyang larawan ang iba't iba niyang expression sa pagiging courtside reporter. Samantala, magpapakita na si Elias sa kanyang mga kasamahang rider. Simula na rin ang kanyang pagbangon at paghiganti sa mga nagkasala sa kanya. Ang mga eksena sa Black Rider tutukan pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 42 days na lang, Pasko na.
At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.